Ito yung mga NBA stories regarding sa sapatos or related sa brand ng sapatos. Wala na ako may intro kaya diretso ko na lang dito. Si Jaylen Brown, marami mga fans ang nagro-roast sa kanya na di umano naging bitter dahil sa hindi pagkakapili sa Team USA. Mas nilagay kasi doon yung teammate niyang si Derek White. Dahil di umano yon sa Nike na impluensya ng brand yung pagpili ng replacement kay Kawhi. Ang isa pa kasi talagang ipapalit doon si Jalen Brunson kaso injured. Ang sinabi noon ng representative ni Brown, wala namang sinabing dahilan si Grant Hill kung bakit si Derek White ang ipapalit, pero si White kasi nakaabang na talaga din. Si Brown hindi sponsor ng Nike, si Derek White sponsored siya. Hindi naman sponsorship ng player ng brand ang pinagbabasihan doon. Meron din namang iba doon na sponsor ng ibang brand. Yung Team USA nga lang sponsored ng Nike. Free agent sa mga shoe brand si Jaylen Brown pero ang ginagamit niyang mga sapatos kalimitan ay yung Nike pero tinatakpan niya yung logo. Ang pinagmula ng issue ni Brown at nung brand ay nung pinagtanggol niya si Kyrie noong 2022. Siya kasi ang Vice President ng Player Association. Tinutulungan ni Brown si Kyrie para makabalik ulit sa paglalaro. Ito yung sinabi niya kung kailan pa nakialam ang Nike pagdating sa ethics. Patungkol to sa sinabi din ng founder ng Nike dahil sa naging komento niya kay Kyrie na naging dahilan nga ng pagkakasuspindi niya. Ito yung tinanggal si Kyrie sa brand at na-terminate yung kontrata niya. Mula sa comment na yun ni Brown, nagkaroon sila ng feud sa brand pero ginagamit pa rin niya yung mga sapatos ng Nike. Kaya nung in-announce yung replacement para kay Kawhi, nag-comment agad dun si Brown na ganito ba yung ginagawa nila. Agad din kasing binanata ni Jaylen Brown yung Nike online after nga nung pagkaka-announce kay Derek White. Pero sa storyline kasi na yun, si Kawhi hindi umalis ng Team USA kundi inalis siya. Dahil sa issue kung fit ba siya para sa system ng team. Dahil ang mismong Clippers umalma na hindi sila ang may rason kung bakit nawala si Kawhi sa Team USA. Dahil sa statement na nilabas, nagkasundo yung Team USA management at yung Clippers na paghahandain na lang si Kawhi for next season. Kaya yung pagkakapili kay Derek White bilang replacement ay para mabalanse yung team dahil nga marami dong superstar. Kailangan nila ng veteranong role player. Nang 2016 off-season, papasok ng 2017, si Kevin Durant, ito yung lumipat siya ng team. Pero nung kasagsagan ng free agency, hindi niya pinagbigyan ang Lakers para sa meeting. Ang mga teams na pinuntahan niya, yung Celtics, San Antonio, Miami, Clippers at Golden State. Sa mga team na yan, bukod sa Warriors, yung San Antonio, OKC, kasama yung Celtics ang mga contender. Yung Clippers kasi, contender din pero kinakapos sila sa playoffs. Ang San Antonio ang isa sa mga contender na team na kung dun lumipat si Kevin Durant, meron silang big three ni Kawhi at nila Marcus Aldridge. Saka nasa Texas yung San Antonio na isa din sa mga gustong puntahan ni Kevin Durant dahil nga naglaro din siya sa Texas nung college pa siya. Ang storyline kasi doon na impluensya ng Nike na Golden State ang piliin ni Kevin Durant. Mas malalim pa kasi yung story na if you can't beat them, join them. Isang beses lang naman nakaharap ni KD ang Golden State sa playoffs habang nasa OKC siya. Ito pa yung nabalikan sila ng 1-3. Pero ang pinaka-statement talaga doon, if you won't wear them, join them. Noong 2016 na si Kevin Durant nasa Golden State na, ang usapan doon yung brand ng sapatos. Si Klay Thompson sa Anta, si Steph para sa Under Armour, si Kevin Durant naman para sa Nike. Pero 2 years prior na lumipat si Kevin Durant sa Golden State, pumirma kasi siya ng $300 million na kontrata sa Nike bago naging lifetime contract yun. Tatlo sila kasama si Michael Jordan at si LeBron. Inoperan siya noon ng Under Armour para lumipat sa kanila. Ito rin yung kasagsagan na si Steph umaangat na sa NBA at pinili niyang brand Under Armour. Kaya hindi niya pinili yung Nike dahil na-mispronounce yung pangalan niya habang nasa presentation. At yung nag-present pa nun, yung GM ngayon ng Dallas. Ginamit pa sa presentation din ay yung ginamit nila kay Kevin Durant. Prior siya pumirma ulit ng kontrata. Kaya nung nasa Under Armour na si Steph at siya ang mukha ng brand, umaangat na rin noon ng Golden State. Biglang tumaas ang value nila sa $1 billion mula sa $300 million na value.
Kaya hindi pinili ni KD yung Under Armour dahil bagong brand pa lang yun at hindi rin siya mabibigyan ng mas magandang kontrata. Dahil well-established na si KD noon at kakapanalo pa lang niya ng MVP. Para mapigilan ng Nike yung pag-angat ng Under Armour, dito sinasabing na-impluensyahan ng brand na Golden State ang piliin niyang team kasi meron ng Adidas na brand. Meron din silang mga star player na nasa mga contender na team. Ang pinagmulan kasi ng storyline na yan yung sinabi ni KD sa podcast ni Bill Simmons after niya mag-champion sa Golden State noong 2017. Binanatan niya yung Under Armour na walang batang gustong magsuot ng sapatos nila. Si Kevin Flank taga Maryland pa kung saan din lumaki si Kevin Durant at nagkaroon pa siya ng issue dun. Sinabi din niya na ayaw niyang umuwi ng Maryland at ayaw niya maglaro doon. Ito naman patungkol sa pagtulong ng Under Armour sa pagre-recruit ng player para sa college team. Yung mga sinabi ni KD sa podcast, again sa brand ni Steph, nakaapekto ng malaki sa stock value ng Under Armour na bumagsak agad ng 2.8%. Dito nakita ni Steph yung interview ni Kevin Durant na binabanatan yung brand niya. Ang sabi naman ni Steph, hindi makakaapekto yon sa pagiging teammate nila. Pero kinausap niya si Kevin Durant regarding sa naging comment niya sa brand at hindi rin naman nagkaroon ng issue. Meron kasing labanan ng tatlong brand sa Golden State dati, Anta, Under Armour at yung Nike. Kung titingnan yung mga nag-champion since 2010, meron daw mga star player na under sa Nike. Sina Kobe, LeBron, si Kawhi bago umalis, si Giannis, kahit si Kyrie, si Jason Tatum, kahit Jordan Brand. Mula 2015 hanggang 2019, ang dalawang brand na naglalaban pa doon sa Golden State ay yung Nike at Under Armour para sa mga star player at signature shoes. Sa mga star player din na nag-champion since 2010, wala pa ako matandaan na under naman ng Adidas. So ilagay nyo na lamang sa comment section kung meron kayo natatandaan. Nakuha pa dati ng Under Armour si Joel Embiid bago lumipat. Ang Adidas pa, pinapirma agad si Anthony Edwards ng contract extension para maging face ng kanilang brand. Ang Adidas, dati ang face nila si James Harden. Ginawa agad ng Adidas na papirmahin si Anthony Edwards after magkaroon ng strong season. Nagkaroon pa ng bangga ng mga ads yung brand ng Nike at Adidas. Pinagtapat noon si Tatum at sa brand ambassador ng Adidas. Nangyari yun nung papatapos na ang finals. So nagsisimula sila ng panibagong rivalry. Ngayon, official lang si Anthony Edwards yung face ng kanilang brand. Kaya Tatum versus Anthony Edwards. Nilalagay kasi dyan kung sino yung susunod na face ng NBA. Pero ngayon, mas gusto ng media at mga fans si Anthony Edwards. Kaso ngayon, anak muna siya ni Luka.